Magandang gabi po sa inyo lahat. Latest weather update po muli tayo. Pero bago tayo magpatuloy, patulong naman po ng isang like bilang suporta sa ating YouTube channel. So as of now, patuloy pa rin po nating binabantayan ito nga pong active low pressure area or tatlong active low pressure area. Pero nakamonitor po sa ating system ngayon, ito po nga makikita nyo po sa bandang Silangang Mindanao, no, na active LPA, which is ngayon nga po patuloy kumikilos, no, papalipit nga po sa bandang Silangang Mindanao. As of now, nasa 1,600 kilometers po ang layo niya, no, dito sa ating Philippine Area of Responsibility, at may kilos po ngayon na pumapalo, no, or bilis, no, lakas na pumapalo naman sa 30 to 35 kilometers per hour. So hindi pa naman po ito isang ganap na tropical storm or bagyo, pero minomonitor po natin ito at posible po itong maging isang ganap na bagyo kung ito po lalakas, no, from 45 to 55 kilometers per hour and under observation po within 24 to 48 hours. So as of now, nakakaranas po tayo ng bahagyang pag-uulan dahil na nga rin po sa extension ng hangin pa northwestward nitong active LPA. Tatlo po kasi ito, no, pero patuloy po nating minomonitor dahil itong isa ay patuloy na kumikilos pa Silangang Mindanao. As of now, makikita nyo sa ating live radar, no, ay apektado pa rin po tayo ng tinatawag po natin na shear line, no, or salubong po ng hanging habagat na may kasamang pag-uulan, no, northeast monsoon din po ang kasama niyan. Makikita nyo apektado po ang ilang bahagi po ng Luzon yan, South Luzon madalas, Visayas at Mindanao. Ito po yung sinasabi natin na active LPA. And as of now, no, 10 kilometers pa northwestward ang kilos niya at posible po itong lumakas at obserbahan natin within 24 to 48 hours. As of now, wala pa naman itong malakas na epekto sa ating bansang Pilipinas. Hindi pa naman ito nakakapangamba, no, pero hindi po natin inaalis yung mga posibilidad na magbago po ang kanyang lakas ng hangin, no, sa loob lamang ng ilang mga araw. So under observation, makikita nyo naman talagang yung pagkilos ng hangin yung nakakaapekto po sa ilang bahagi ng bansa natin. So yung may mga lakad po especially sa hapon or sa gabi, mas magandang i-check muna natin ang lagay po ng panahon. At tulad na ng kanina, bigla ang buhos ng malakas na ulan, mas maganda lagi po tayong ready sa bawat posibilidad. So galing po magdala ng payong jacket o kaya naman po kapote, lalo na po sa mga magbabiyahe or nagmomotor, no, at patuloy pa rin pinag-iingat yung mabababang lugar po, no, especially sa Metro Manila na madalas pong binabaha kapag meron tayong mga rainfall shower or mga localized thunderstorm. Mag-ingat din po yung sa matataas na lugar. Alam nyo naman yung mga landslide prone area, madalas po yan kapag merong patuloy na pag-uulan at paglalambot ng lupa ay nagiging cause po ng landslide. So maging I am ready po tayo sa bawat posibilidad. Tulad po ng aking sinasabi, never and never po natin mape-predict ang galaw po ng bagyo or ng panahon, pabago-bago po yan. At ako po nakikiusap, no, paki-like, subscribe, and pahit na rin po ng notification bell and paki-share po sa ating mga loved ones para updated po sila at aware po sila sa ating binabantayan na active LPA dito nga po sa may bandang Silangang Mindanao. So patuloy ko po kayong update and please don't forget to like and subscribe. Maraming salamat po.